Leviticus 6. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sino man ay magkasala at sumuwi sa Panginoon, na magbulaan sa kanyang kapwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumigote sa kanyang kapwa, o nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan, sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan, ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kanya, o ang bagay na nawala sa kanyang nasumpungan, o anumang bagay na kanyang sinumpaan ng kabulaanan, na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon, sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kanya na siya'y may kasalanan. At dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubos sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon, at siya'y patatawarin tungkol sa alinmang kanyang nagawa, na kanyang pinagkasalahan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, na iyong sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugan. Ang handog na susunugan ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga, at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagninangas doon. At isusuot ng saserdote ang kanyang kasuutang lino, at ang kanyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kanyang katawan, at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugan na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. At maghuhubad siya ng kanyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuotan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagninangas doon, hindi papatayin, at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga, at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugan, at susunugan sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang apoy ay papananatilihing nagninangas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina, ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At kukuha siya niyaon ng kanyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kanyang susunugan sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak, walang lebadurang kakanin sa dakong banal, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. Hindi lulutuing may lebadura, aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy, kabanal-banalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailanman, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, sinumang humipo ng mga iyan ay magiging banal. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang alay ni Aaron at ng kanyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pauiran ng langis, ang ika-10 bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailanman, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Sa kawali ihahandang may langis, pagkatigmak niyaon dadalhin mo, lutong putol-putol na ihaharap mo ang handog na harina na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kanya, na mula sa gitna ng kanyang mga anak ay maghahandog niyaon, ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. At bawat handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat, hindi kakanin.
At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, na sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan, sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugan ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon, kabanal-banalang bagay nga. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon, sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernikulo ng kapisanan. Anumang humipo ng laman niyaon ay magiging banal, at pagka pumilansak ang dugo sa alinmang damit, ay lalaban mo yaong napilansikan sa dakong banal. Datapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin, at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon, bagay ng kabanal-banalan. At hindi kakanin ang anumang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niya ay ipinasok sa tabernikulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal, sa apoy nga susunugan.